may hawak-hawak na bouquet. Hinila niya ako pabalik pero nagpumiglas ako. Sinaman niya lang ako at bigla ng tingin na inis na binitawan ng braso ko. Agad ako naglakad dahil narinig kong tinawag ni Val ang pangalan ko. Marahil nakita niya ang likod ko. Habang papalapit na ako sa pwesto niya, hindi ko mapigilan ang kabahan. Ngumiti siya sa akin nang bumaba ako sa dalawang baitang na hagdan. "Good morning, my beauty. This is for you." Hindi ko alam kung tatanggapin ko ba ang bulaklak o hindi. "Salamat." "You're welcome." Ngumiti siya sa akin at biglang inabot ang kaliwang kamay ko na hindi nakahawak sa bouquet. "How are you feeling? Okay ka na ba? Okay na ba kayo ni Kuya? Have you two already talked?" Nag-init ang mukha ko dahil sa sinabi niya. Hindi lang usap ang naganap kagabi kundi mahigit pa. At nasundan pa yun kanina nang binuhat niya ako papasok ng banyo. At pinipilit ko na lang maglakad ng normal dahil hanggang ngayon may kaunting sakit pa rin akong nararamdaman sa ibabang parte ng katawan ko. "Huwag kang mag-alala, Val. Okay lang ako. Nakapag-usap na rin kami. Pasensya na ka na kagabi ha." "It's okay. I told you madaling kausapin si Kuya. Masungit nga lang yan." Sabay tawa niya. Umiti siya ulit sa akin at pinisil ang kamay ko na hawak niya. "Hana, can you go for me for a date?" Natigilan siyang bigla at napatingin sa bandang likod ko. "Kuya." Napalingon din ako at nag-init ang mukha ko dahil nakatopless pa rin siya. Akala ko umakyat na siya sa itaas para magbihis. Agad ako nag-iwas ng tingin dahil papalapit siya sa amin. Akala ko nasa itaas ang room mo. "Diyan ka naligo? Why? Do I have to no right to take a bath in some other bathroom?" Narinig ko pa ang pagtawa ni Val dahil sa sinabi niya. Napaiwas ulit ako ng tingin dahil sa akin siya nakatitig, lalo na sa kamay ko na hawak ni Val. Pasimple ko tong tinanggal sa pagkakahawak niya. Ang totoo, hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Val na tigilan niya na ang paniligaw sa akin. Dahil una pa lang, hindi naman talaga ako umayon dahil hindi ako nakasagot kaagad nang tanungin niya ako. Hindi ko alam kung maaari pang ibalik ang pagtingin ko noon sa kanya, ngunit ayoko siyang saktan. Batid kong hindi na akong babaeng para sa kanya. He deserves a woman that is fragile and innocent, at hindi akong babaeng yon. "No, that's not what I mean, Kuya. I'm just surprised to see you like that. Anyway, hindi naman seryosong lagay ni Von. Konting gasgas lang. I called you last night kaso hindi mo sinasagot. I bet you're busy." "Yeah, I am busy last night. Very busy." Nagtama ang mata namin at agad ako napatingin kay Val na sa akin din pala nakatitig. "Anyway, Kuya, just wanna ask your permission. Okay lang naman sa'yo kung susunduin ko si Hana bukas. Day off niya naman, 'di ba? Just wanna invite her for a date?" Muntik na ako mabulunan ng sarili kong laway dahil sa sinabi niya. Nakita ko kung paano gumalaw ang panga niya at ngumiti na parang napipilitan kay Val. "Why not? Yeah, it's her day off. I forgot. Sasama naman niyang si Hana sa'yo for sure. Walang bawal dito kapag day off." Napalunok ako dahil nakaramdam ako ng inis. Di ko may paliwanag yung nararamdaman ko. Pagkatapos ng lahat ng yon, para lang akong laruan ipamimigay niya kapag hindi niya na nais laruin. Ang sarap niyang suntukin sa panga. Hindi ko matanggap na ganito niya ako tratuhin. Kaya siguro ganyan siya dahil nakuha niya ng lahat ng gusto niya sa akin. Oo nga pala, mahal niya pala ang babaeng yon. "Thanks, Kuya. Hana, is it okay for you? Tomorrow, punta tayo." Dahil sa inis sa pinsan niya, napangiti na lang ako sa kanya at tumango. Nakita ko kung paano nanginginig, awang-awata niya dahil pumayag ako. "Thank you. I miss that smile." Nakangiting sabi niya. Gwapo si Val at wala siyang pinag-aiba sa lahi ng pinsan niya, kahit sa part na sila naging magkadugo dahil magkapatid pa lang ina nila. Sana nag-iba na lang ang ihip ng tadhana. Sana bumalik siya noon pa nang hindi pa magulo ang buhay ko. Siguro di malayang sasaya ako sa piling niya. "Excuse me, may pinagagawa ako sa kanya sa itaas, Val. It's work hour." "Yeah, I know. Duman lang ako dito para ihatid ng flowers and to check if she's fine. I'm going. Susunduin kita bukas." Napatango ako sa kanya. Pinisil niya ang baba ko ng mahina at saka nagpaalam ng umalis. Nang makalabas siya ng pinto, agad niyang inagaw sa akin ang bouquet at inihagi sa trash bin. Nanlaki ang mata ko dahil sa ginawa niya at pasok na pasok to kahit ilang metro pa ang layo. Sinaman niya ako ng tingin at tila lalamunin niya ako ng buhay. "Date? May pahawak-hawak pa sa kamay ko. You can go with him, I don't care. I have my own date too with the daughter of Estefan." Hindi niya ako pinansin buong araw at basta lang itong umalis.
Baka pumunta siya sa ospital niya o di kaya sa company niya dahil 3 oras na rin lumipas, ngunit hindi pa siya nakabalik. Kung naiinis siya sa akin, mas naiinis ako sa kanya, no? Naikuyom ko ang kamay ko. Akala ko magiging masaya ako dahil pinayagan niya na akong sumama kay Val at mula na makalabas sa bahay na ito. Ngunit mas lalo ako nakaramdam ng inis. Nasanay kasi ako na pinagbabawalan niya ako. Ngayon hinayaan niya na ako, mas lalo ako nasasaktan. Wala ako magawa kundi iiyak lahat ng sama ng loob na nararamdaman ko ngayon. Oo nga pala, nakalimutan ko. Isa nga pala akong gamit na kapag tapos niya ng gamitin, itatapon niya na lang. Magiging walang silbi din ang buhay ko pagkatapos ng lahat ng to. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at naisipan kong maghanap na may susuot para bukas. Naisipan kong may pagkakataon na rin akong makatakas bukas. Kinuha ko ang isang damit ko na hindi ko pa nasuot, simula nang bilhin ko ito. Ito na lang sigurong susuotin ko. Akmang ibabalik ko na to nang mapansin ang loob ng cabinet. Bakit may nakauwang sa gitna nito? Tanong ng isip ko. Sira na ba to? Napatutup ako sa bibig ko nang bumukas ito nang subukan ko tong hawiin. Napabilis ang pagkabog ng dibdib ko dahil isa pala tong pinto kaya't sinubukan ko tong pasukin. Mayroong maliit na kwarto ko sa likod ng cabinet kaya't namangha ako ng gusto. May 2 sofa at maliit na glass table sa gitna. Yun lang ang nakapaloob sa kwartong to. Pero mas lalo ako nagtaka dahil sa wall na kaharap ko, may isang glass shield at nakikita ko mula rito ang isa pang kwarto sa kabilang pader. May narinig din akong musika sa kabila pero mahina lamang ito. Naglakad ako papunta sa isang pinto at ginalaw ito, ngunit nakalock. Muli ako napasilip sa glass shield at muli napakabog ang dibdib ko dahil may narinig akong kalabog sa loob at di ko makita dahil malit lamang ang glass shield. Nandaki ang mata ko dahil may nakita akong gumagalaw sa likod ng isang bookshelf. Hindi ko masyadong maaninag to dahil konting ilaw lang naman, nakabukas at may kalayuan sa pwesto kong bookshelf. Totoo ngang may iba pang tao sa bahay na to. Siya na sigurong anak ni Estefan na tinutukoy ni Hendrix. Ngunit hindi ko makita ang katawan niya ni kahit ang mukha niya. Basta alam ko may taong naglalakad sa likod ng bookshelf na may nakapila na ilang books. Narinig ko rin ang mahinang pagsara ng pinto na hindi abot ng palingin ko ngunit mahina lamang ang tunog na narinig ko dahil siguro sa kapal ng pader na nakapagitan. Diyan pala niya itinago sa room na yan ang kinidnap niyang babae na anak ni Estefan 21 years ago. Agad ako napalingon sa maliit na pinto kung saan papunta sa room ko na maalala kong susi na ibinigay niya sa akin. Agad akong bumalik sa loob ng cabinet at muling lumabas dito para hanapin ang susi. Napahawak ako sa ulo ko dahil hindi ko na maalala kung saan ko to inilagay. Wala naman talaga kasi akong planong puntahan kung saan ang roon ng babaeng yon. Dahil sa sinabi niya kailangan mo nang dumaan mismong pintuan ng bahay nang ahas niyang si Max bago makarating sa kwartong yon. Di ako makapaniwala na may secretary pala dito sa room ko papunta sa room na yon. Oo nga pala, magkatabi lang kami ng bahay ng ahas niya kaya posible na may daan pa papunta sa room na yon. Nanginig ang kamay ko dahil hindi ko mahanap ang susi na yon. Salamat! Sambit ko na makita ko to sa loob ng drawer na nasa tabi ng kama ko. Ngunit natigilan ako ng pagsara ko ng drawer, may taong nakalayo sa di kalayuan sa pinto ng kwarto na nakabukas. Hindi ko maipaliwanag ang tinging pinupukol niya sa akin at agad din itong umalis. Napahimas ako sa dibdib ko dahil sa sobrang kaba. Buti na lang na isara ko ang maliit na pinto sa loob ng cabinet. Nandito na pala siya. Di na muna ako makikiusisa sa kwartong iyon. Na-curious ako ng sobra at aaminin ko. Gusto ko makita ang babaeng yon. Alam kong siya yung gumagalaw kanina na nakita ko sa likod ng bookshelf. Lalabas na sana ako ng room, ngunit napatitig ulit ako sa isang pinto, malapit sa pinto ng banyo. Hindi ko alam kung saan papunta ang pintong iyon dahil nakalock din ito. Marahil isa tong stock room. Natigilan ako at napaisip na baka papunta rin to sa maliit na room na pinuntahan ko kanina. Pero hindi eh. Wala na ako nakitang pinto doon maliban sa pintong nakalock na siyang papunta sa kwarto ng babae na anak ni Estefan. Napakurap ako at pilit iwinaglit sa isip ang mga nakita at nalaman ko. Hindi na rin ako lumabas pa dahil ayoko na makita pa ang pagmumukha niya. Di ako makatulog at nangangati akong pasukin ang kwartong yon pero natatakot ako. Paano kung nandun pala silang dalawa? Ang masama pa baka maabutan ko silang gumagawa ng milagro. Napahawak ako sa dibdib ko dahil may kirot akong nararamdaman dahil sa naisip ko. Hindi malayong di nila ginagawa ang bagay na yon. At kahit anong gawin ko, wala pa rin naman akong magagawa. Kung ginagawa man nila yon, isa lamang akong laruan para sa kanya.
Mabilis kong pinahiran ang luha ko at umupo mula sa pagkakahiga. Tingin ko kailangan ko pa ring alamin at tuklasin ang taong nasa loob ng kwartong yon. Kahit masaktan ako at maabutan silang gumagawa ng kahalayan, tatanggapin ko. Muli kong hinawi ang malit na pinto sa loob ng cabinet at dahan-dahan pumasok dito. Nadilim sa loob ng maliit na kwarto katabi ng room ko at nakikita ko mula rito sa pwesto ko ang lampshade na nakabukas sa kabilang room. Ang room ng babaeng yon. Nanginginig ang kamay ko nang kinapa ko ang doorknob at sinuksok dito ang susi na binigay niya sa akin kagabi. Napapikit ako at handa ko ng buksan to, ngunit mabilis ako napadilat dahil sa mga senaryo na maaari kong madatnan sa kwartong iyon. Napaupo ako sa sahig, inalis ang susi na nakasuksok sa doorknob, and I realized hindi ko kakayaning madatnan sila sa ganong kalagayan, and I hate to admit that I fall for that demon. Bakit ang tanga ko pagdating sa kanya? Marami na siyang ginawang kagaguhan sa akin pero bakit? Sa dinami-rami ng lalaki sa mundong to, bakit sa kanya pa? Magulo ang buhay na meron siya. Sa dinami-rami ng lalaki sa mundong to, bakit sa kanya pa? Magulong buhay meron siya. Isa rin siyang mamamatay tao at hindi lang yon. Isa rin siyang kidnapper. Paano ko nagawang mahulog sa kanya? Hindi ko namalayan na kahiga na pala ako sa kama ko. Hindi ko naalala kung paano ako nakarating dito. Sumisikip ang dibdib kakaiyak at di ko mapigilang masaktan. Wala akong laban sa kanya simula nung nahuli niya ako. At hanggang ngayon wala rin akong laban. Wala rin akong laban sa babaeng yon. Gusto ko pang matulog ngunit kinakailangan ko ng bumangon at gawin ang trabaho ko. Ewan ko lang kung saan ko gagamitin ang perang sinasahod niya sa akin. Dahil kahit makalabas ako sa bahay na to, magiging walang silbi din ang buhay ko. Dumiretso ako ng kitchen para magluto ng agahan at nang matapos kong lutuin ng ilang ulam, iniwan ko muna ito para maglinis sa sala. Ngunit naalala ko na iwan ko pala sa taas ang blower machine kahapon. Napatingala ako sa second floor dahil baka makakasalubong ko siya. Ayoko pa ring makita ang pagmumukha niya. Napasabunot ako sa sarili ko dahil sa inis. Wala akong nagawa kundi kunin na lamang ito. Natigilan ako dahil nasa hagdan pa lamang ako, malapit sa minisalay narinig ko ng boses niya. May kausap siya sa phone kaya hindi na ako tumuloy dahil madadaanan ko talaga siya. Make sure he won't get hurt and make sure he won't escape. Let him go exactly 5 in the morning tomorrow and make sure he doesn't know and don't show your face. Did you get his phone anyway? Just make it Sir Alfonso. Huwag niyong gagasgasan ang pangalan ko dahil baka makatakas siya at humingi ng tulong sa devil. Kayo pa ang maagrabyado, do you understand? Napakabog ang dibdib ko dahil sa mga narinig ko. May ginawa na naman siyang kasamaan. Meron na naman ba siyang pinakidnap na tao? Mabilis akong bumalik sa kitchen at napatitig sa kawalan. Marami pala siyang ginagawang kasamaan maliban sa pagpatay kay Doc Amanda at pagkidnap sa anak ni Estefan. Kailangan ko nang makaalis dito. Sasama ako kay Val at handa rin akong sabihin sa kanya lahat ng katotohanan kung bakit narito ako sa bahay na to. Para akong binato ng yelo dahil nang lumingon ako upang maglakad palabas, nakita ko siyang nakasandal sa gilid ng pinto habang nakatitig sa akin. Mataman niya akong tinignan at halos hindi ko magawang ihakbang ang mga binti ko. Para akong binunutan ng tinik nang malampasan ko siya nang hindi ako sininghalan o hinila. Agad ako nag-ayos at sinuot ang damit na napili kong suotin. Bakit ko nagustuhan ng demonyong yon? Kagabi lang nasasaktan pa ako na madatnan sila ng babaeng yon. Ngunit ngayon buo ng pasya kong umalis dito. Nakailang silip na ako sa sala na nakarating na si Val, ngunit wala pa rin siya hanggang ngayon. Bumalik ulit ako sa loob ng room ko at umupo sa gilid ng kama. Wala pang ilang minuto muli akong tumayo at lumabas. Wala pa rin siya. Walang tao sa sala. Naglakad ako patungo sa glass window at sinilip sa labas kung may sasakyan na paparating dahil nakikita naman mula dito ngunit wala rin. Muntik na ulit akong atakihin sa sobrang kaba dahil nasa likod ko lamang pala siya. Ilang distansya lang ang layo niya mula sa pwesto ko. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Tumigil ang mga mata niya sa dibdib at katawan ko kaya hindi ko maiwasang mapalunok sa paraan ng pagtitig niya sa akin. You're waiting for him, aren't you? Malamig na boses na sabi niya. Di ako sumagot sa tanong niya kaya't sinamaan niya ako ng tingin. Maya-maya inirapan niya ako at padabog na umalis. Buong araw ako naghintay kay Val, ngunit hindi siya dumating. Baka nga tumatawag na siya sa phone ko ngayon dahil naibigay ko sa kanya ang number noong nakaraan dahil hiningi niya yon sa akin. Kahit di ko hawak ang phone ko, binigyan ko pa rin siya para lang di niya mahalata na isa pala akong bihag ng pinsan niya.
Pinagtakpan ko pa ang kasamaan ng gagong yon dahil kapag malalaman niya, may alam si Val tungkol sa akin. Babantaan niya na naman ang buhay ng kapatid ko. Pero ngayon handa na sana ako, paano ako makakatakas? Hindi dumating si Val at madilim na ang paligid. Dinaan ko sa iyak ang lahat ng sama ng loob ko. Akala ko makakalis na ako ngayong araw, kahit nga hanggang ngayon umaasa pa rin ako na darating siya. Napatingin ako sa wall clock. It's 5 minutes before 6, kaya pala medyo madilim na sa labas kanina na muli akong sumilip sa glass window ng sala. At sana umalis din ang demonyong yon. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha niya. Lumabas ako ng room para tignan ang karneng pinakuluan ko ng ilang minuto. Pero pagdating ko sa kitchen, nagulat ako dahil nakatayo siya doon, malapit sa stove. Nakapamulsa siya habang nakatitig sa akin nang lumapit ako sa pwesto niya para i-check kung malambot na ang karne. Di ko sinadyang mapatingin sa gawin niya, kaya nagtama ang mga mata namin. Malalim lamang siyang nakatingin sa akin at maya-maya, tinuon niya sa ibang paningin niya at lumabas ng kitchen. Napalunok ako dahil sa kirot na nararamdaman ko. Nagbabadya na naman ang luha ko pero pilit ko tong pinipigilan. Hanggang sa naghapunan, seryoso lang siyang nakaupo habang inaayos kong mesa. Agad ako naglakad palabas dahil hindi ko kayang harapin ang taong umangkin sa akin na tinuturing na ako ngayon na tila isang maduming basura. Sit down. Malamig na tinig na sabi niya na makalapit na ako sa pinto. Ngunit hindi ako nakinig at nagpatuloy pa rin ako. I said sit down. Napaigdad ako at napatigil sa paglalakad dahil dumagundong sa buong dining ang boses niya. Agad siyang tumayo at naglakad papunta sa pwesto ko at hinawakan na magkabilang balikat ko at kitang-kita ko kung paano nagbabaga ang mga mata niya habang nakatitig sa akin. Anong hindi mo naiintindihan sa sinasabi ko? Are you deaf? Napatitig ako sa kanya dahil tila hindi na siyang Hendrix.